Ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Wala na. Bagsak na si Tambaloslos at Saldico. Kinanta na talaga ng pamilyang Diskaya. Pero bago ang lahat, magandang gabi, maayong gabi, Visayas ug Mindanao. Magandang gabi Luzon at magandang gabi Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW saan man panig ng mundo. Patoplok guys, mabuhay po tayong lahat. Dahan-dahan na po natutunaw ang kandila ng mga buhaya under Marcos admin. Hoy, nais ko po munang magpasalamat dyan sa comment section. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Team Ripley, maraming salamat sa inyo. Silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Sa mga nagpapasupport, thanks. Thank you so much. Maraming salamat. Adam Cheese Matthew. Shirley Daco, maraming salamat sa inyo. Maribit Hansan, maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Palike muna mga kabisdak. Pambihira, minala si Tambaloslos. Hindi na po nakatiis ang mag-asawang Diskaya. Kumanta po kanina sa Blue Ribbon Committee tungkol sa mga buhayang nangunguha ng 25% kickback sa kanila. Hindi lang 25%, meron pang iba. 30% talaga sagad-sagad. Hindi na po nakatiis, pinangalanan po ng mag-asawa ang mga buhayang opisyal ng DPWH at mga kongresista. At hindi po nakaligtas itong si Saldico at Romualdez dahil lumalabas sila po ang Panginoon at utak ng korupsyon under Marcos admin. Patay kang buwang ka. Katapusan mo na, goodbye ng pangarap mo magiging Prime Minister. Mag-asawang Diskaya, natatakot sa kanilang kaligtasan. Ano kaya ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Attorney Senador Marcolita? Heto, pakinggan po natin itong pagkanta ni ng pamilyang Diskaya. Baka yung kongresista po ninyo kasama po dito. Hoy, kung sino mang mga kongresista ito mabanggit, huwag nyo na pong iboto sa sunod. Singilin na po natin itong mga bugok. Masyado ng garapalan ng pangungurakot sa kaba ng bayan. Itong ginawa po ng pamilyang Diskaya, mag-aasawa, hindi po ito biro. Talagang nakakatakot po itong ginawa ho nila. Aba, mag-ingat na lang po kayo. Pakinggan natin yung isiniwalat. Ito. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava. Stop muna ha. Merong ledger ha at may invoice. May record sila. So pwede yan ipakita, magiging ebidensya na itong mga buhayang ito na tumatanggap po sila ng kickback. Ito, pakinggan natin. Former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro,
Congressman Reynan Arrogancia of Quezon City, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento. Okay, so yung unang pinangalanan niya, mga kongresista. So ngayon, itong susunod na pangalanan niya, ito yung ito yung mga bagman. Okay, linawin natin. Yung pinangalanan niya, ito ay tumatanggap ng kickback to, 25%. Nasaan ba yung mga listahan? Ipakita ko nga muna para bago tayo doon sa mga teka lang. Okay yan, malaki ng screen. Laki. Konti-konti, ayan. Tingnan nyo po yung mga pangalan na yan. Baka kongresista po ninyo. Okay. Yung listahan dyan, ay yan po di umano ang tumatanggap ng kickback 25%. Ito po yung mga kongresista na ito. Ang hindi ko po akalain itong si yung sa Marikina. At si Arjo Atayde, meron pa si Vargas. Diyos ko. Tingnan nyo po ha. Maninagan nyo po yung mga kongresistang iyan. Nandyan ba yung inyong mga kongresista? Pasig City, ayan. Meron itong si, sino to? Terence Calatrava, former Undersecretary, Office of the Presidential Assistant of Visayas. Party list. Grabe itong mga party list. Oswag. Aga party list. Ayan. Anwaray. Ayan. Mga kongresista, baka nandyan po yung kongresista ninyo, markahan nyo na, singilin nyo po sila. Dahil marami na pong pera yung mga buwaka na yan. Okay. So ito, sunod na pangalanan ay bagman. Okay, mga bagman. So yung mga buhaya, nauna na. Okay, mamaya basahin ko ulit yung mga kongresista para at least may ideya kayo. O ito muna, yung bagman. Ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25%. Ay pinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPW's Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPW's Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPW's Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPW's Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPW's Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPW's na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Ayan na! Bagman! Okay, yung mga bagman ni Saldico ay mga mga DPWH Secretary, ayon sa kanya, delivery para kay Saldico 25%. Deliver mo kay Saldico lahat ng pera ng bayan. Ang kakapal ng mukha ninyo, Saldico. Mukhang hindi na talaga uwian si Saldico. Ito, wala na, kinanta na eh. Nadali na. Hindi na po ito, kumbaga, baka doon na po yan magpakamatay sa Amerika. Wala na, dali na siya dito. Panigurado sa next Blue Ribbon Committee hearing, may subpina na itong si Saldico. Tuloy po, sir, bagman ha. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Ayan! Yung isang kongresista, dalang-dala si Speaker. Speaker ha. Tuloy. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC, at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Patay ka, Speaker, no? Kong,
ni Malcacong, kumanta ka kung papatawag ka ni, ni Senador Marcolita. Congrelio, di ba sabi? Teka lang, tino bang na to, kongresistang buhaya na to, no? Taga Quezon City. Quezon City to yung binanggit niya. Representative Marvin Relio ng Quezon City. Laging dala-dala ang kademonyuhan ni Tambaloslos at ni Saldico. Okay. So ngayon, ang pundo na pinanggalingan ng mga proyektong nakukuha ng mga diskaya at kinukuna ng 25% ay galing sa insertion at galing sa unprogrammed funds. O, ito na tayo muna. Dito muna tayo sa unprogrammed funds bago po tayo tumuloy, no? Yung unprogrammed funds ni Bongbong Marcos, taon-taon yan malaki. Noong una, 2022, I think mga sa 300, 2023, 400, 2024, nagiging 500 na, 2027, I think taga 700 billion, ha? Billion pesos. Ito yung sinabi ko nga sa inyo. Nagiging legal ang corruption dahil sa unprogrammed funds. Yung unprogrammed funds na yan, wala pa namang audit-audit yan. So ito lumalabas, ang mga nakuha na proyekto ng pamilyang Diskaya na nauna nang sinabi ni Lisa Baki na isa sa mga kontraktor nila, itong Diskaya, di ba, may proyekto daw sa Maynila, Intramuros, 107.9 million pesos. O saan po nanggagaling yan? Ito na yung sinabi ko nga sa inyo, di ba? May pakialam tayo dito. Nanggagaling sa unprogrammed funds. Grabe. Limas. At hindi mo Bongbong. May kinalaman si Bongbong kung tutusin. At hindi lang si Martin Romualdez at si Saldico ang may utak ng lahat ng korupsyon sa bansang ito, kundi itong si Bongbong. Kasi nga galing man ang pundo, sinabi niya, Marvin Relio, sabi ni Representative Marvin Relio, binanggit niya na yung proyekto di umano nila na kinukuha ng 25% para kay Tambaloslos at kay Saldico, ang pundo niyan sa proyektong iyan galing sa unprogrammed funds kanino? Kay Bongbong Marcos po yung unprogrammed funds. Ngayon, paiyak-iyak ang ngiwi ka. Bakit naghanap na ang corruption? O ito lumabas na ang katotohanan. Dali kayong magpipinsan dito. Dito tayo sa insertion. Mantakin mo yung insertion, kabisdak, hindi yan kasama sa National Expenditure Program. Ini-insert lang po nila yan. May binabawasan silang proyekto, no? May dinadagdagan sila. Insertion tawag dyan. At yung dinadagdag nila, wala sa National Expenditure Program. At karamihan ng proyekto nila na dinagdagan ay doon sa flood control program, flood control projects ni Bongbong Marcos. Na lahat halos mga impakto, mga multo, kasi wala ng proyekto, mga bugok. Ito yun. Insertion. Magkano yung insertion? 118 billion pesos. May direkta kay Saldico, 13 billion pesos. A total of, I think, mga 15 billion pesos. Insertion. Meron pang insertion ngayon sa DILG, hindi lang po sa sa DPWH. So, ito na, nagsikantahan na dapat kayo, makulong kayong lahat. Lalo na to si Saldico, Martin Romualdez, sabay-sabay kayong bumagsak dito. Ang tao ni Marvin Relio na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa wine story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Okay. Lahat ng proyekto niya ay papondo ni Speaker at ni Saldico Rakot. Sino to? Si Kong Jojo Ang. Si Kong Jojo Ang ay isang Oswag party list. Oswag Ilonggo party list. Tatikalong ka to, ha? Nako to, adamo kwarta to, ha? Limas, galing sa pondo ni Bongbong, galing aprobado na pondo ni Martin Romualdez at Saldico. Galing sa kanilang dalawa. So ngayon,
Kung sinasabi ni Jojo Ang na galing yung pondo na yan sa kay Martin at kay Saldico, aprobado. So malamang ito na po yung sinasabi na small committee ni Toby Tiangco. Yung small committee kasi, no, sila po ang nagbibigay ng pundo sa mga distrito, sa mga party list. Huhingi ka sa portal, pagpasok mo sa portal, makikita po yan ng small committee. Ang miyembro ng small committee dyan, hari-hari si Saldico, Tambaluslos, sila Kimbo, Manix Dalipi. Nasaan ka na, Manix? Magpaliwanag ka dito. So, ito si Jojo Ang ng Uswag Party List. Okay. Tuloy po, sir. Oh. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha. Teka lang, medyo malaki daw yung hingi ni Jojo Ang. Jojo Ang. So, hindi lang 25%. So, baka mga 30% yung hinihingi ni Jojo Ang. Pilido pa lang, dagdagan mo na lang sa una ng bu, tapos ang, nangabuang na talaga itong mga animal na to. Tuloy po, sir. Para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogram funds. Naulit muli, sinabi ng bagman ni Romulo na DPWH, unprogram funds, galing na naman sa unprogram funds. Puta, sabit ka talaga dito, ngiwim. Kaya wag mo kaming drama-dramahin kasama si Vicky Morales. Dahil ikaw yung managot dito, hindi lang si Romualdez, hindi lang si Saldico, ang managot sa lahat ng kababalaghan, pangungurakot sa kabanambayan. Kayong tatlo, sarap ninyong pag-untugin, oh. Magituloy. At insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Sige lang, si Kong Antonieta Yudela, Sambuanga Sibugay. Sambuanga Sibugay po ito. N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWS kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, ginadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama.
Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Grabe, ang tindi ng mga pasabog ni Pacifico pala to, Pacifico Vizcaya. Kasing laki ng alon sa Siargao Island na nag-cloud 9. Pacific na Pacific talaga. Basta delikadong buhay nila mag-asawa para sa akin. Napakaraming pinangalanan eh. Mga kongresista, ilan ho ito? Yung iba, hindi pa siguro na lahat, no? Tambaluslos, dalawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mga almost 20 na mga kongresista na kumukuha ng kickback 25%. Yung isa 30% pa. O, sinasabi, wala tayong magawa dahil galing naman daw yan sa program funds. O, tingnan mo. Bakit ba kasi may unprogram funds? Ano bang purpose yan? Para pangukurakotin, ubusin ang kaba ng bayan? O ngayon, saan ka magtatago, tambaluslos ka? Paano mo ito rarasunan? Wala ka nang lusot dito, Martin Romualdez at Saldico. Kasama ka, Bung. Problema yung pamilyang Diskaya, humingi ng seguridad kay Bongbong. Naku, mag-iingat kayo. Kasi hindi biro po yung sinisiwalat nila dito, kapalit buhay nito. Ako sa akin, ha? Mas okay state witness siya. Pero, siyempre, may parusa pa rin yan kahit papano. Dahil, gumawa sila ng kalukuhan, korupsyon yan, May parusa, okay, magiging state witness ka. So, medyo mababa yung parusa. So, sino yung pinakamabigat na parusahan? Yung most guilty, sino? Martin Romualdez, Saldico, mga kongresista, kasama kang ngiwim ka. Ang tanong, paano po parusahan to si ngiwim? Siya ang presidente ngayon, may immunity. So, after presidency. So, ganun na lang ang mga Pilipino. Kasi ang linaw na sinasabi ni Pacifico Vizcaya, nagaling umano sa program funds, lahat ng pundo nila na pinanggalingan. Yung 25%, ang lakas ng amat sa mga buhayang ito. Kaya ako dapat ito makulong itong si Martin Romualdez kasama si Saldico. Yan ho yung nakikita ko dyan. Ikaw, Bongbong, mag-resign ka na dahil yung pinsan mo na Speaker of the House nagpakasasa for delikadisa, hinayaan mo mangurakot. O tingnan mo, buti na lang. Ako sa akin na tama po talaga na nag-imbestiga ang Senado. Ang tamang mag-iimbestiga ay dapat Senado. Kumpara dito sa Kongreso na puro kalukuhan lang ginagawa ng mga buhaya dyan sa Kongreso, self-serving sila. O ito, tingnan mo, maraming pinangalangan si Pacifico. Diskaya, ipapatawag kaya ito ng mga buhaya, itong kapwa nilang kongresista? Ipatawag kaya nila si Saldico? Ipatawag kaya nila si Martin Romualdez? Ako malamang sa malamang. Pwede po itong ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Kapal na lang ng mukha nila kung hindi pupunta. Kung wala kayong kasalanan, kayong mga nabanggit ni Pacifico, pumunta kayo. Tambaluslos pa, mukha palang buhaya na O, tingnan, pakinggan mo muna natin itong sa... Kasi tinanong kung may kasama bang senador. Wala Tingnan, pakinggan natin. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Ligtas. Sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. Sir Pidingoy. You know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Diba? Safe ka. Mr. Chair, I move that you strike off the record that you Alam mo naman, biro lang naman yun Wala yun. So, mukhang na bad trip si Jinggoy. Safe ka. Ligtas ka na, Tingnan mo si Jinggoy, mukhang na bad trip ba? Masyado ka namang Jinggoy Estrada, seryoso Mukha kasing kurakot, buhayang-buhaya rin.
Ang lusog eh. Huwag sama ng tingin kay Marcolita, no? So anyway, ligtas daw si Jinggoy. Yan ang sinasabi ko. Tama po itong Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sila. Kahit wala ng independent body, ito Blue Ribbon Committee. Wala naman daw eh. Walang mga senador na tumatanggap ng kickback, hindi kagaya ho sa mga kongresistang mga buhaya, yung pinakapinuno nila na si Martin Romualdez at saka yung chairman ng committee, Appropriation Committee, si Saldico, ay kasama. Kumbaga, itong mga kongresistang nabanggit, mga mani-mani lang, nagre-report pa rin yan sa kanila. O, tika lang, mag-report kayo, di pwedeng suluhin nyo yan. Di ba, sinabi, binanggit ni Pacifico na, hindi naman daw lahat na yung pira nilang 25% na makukuha dito sa pamilyang Diskaya ay sa kanila. Napupunta rin, may kickback itong si Martin Romualdez, si Tambaluslos, kasi nga galing daw ito sa pundo na aprobado ni Tambaluslos at ni Mal na Saldico. Martin pa, Tambaluslos pa. Double impact. Wala na, bagsak na sila dito. Sa susunod ito, pagpapatawag na ni Kung Marcolita, itong mga buhayang ito. Tingnan natin kung sino yung yuyuko. Tingnan natin kung hanggat saan kaya nilang magsinungaling sa taong bayan. Pero guys, delikado po ang buhay ng mag-asawang Diskaya. Kasi nga, ang dami pong kongresista sangkot ng korupsyon pala. Lahat mga buhaya under Marcos admin. Pakinggan natin yung concern ni Erwin Tulfo. Kasi nga, oo nga naman, anong gagawin ng Blue Ribbon Committee? Di ba, ini-encourage man yan ni Senador Marcolita na kumanta na lang kayo, lahat ng mga kasabwat ninyo para kayo ay magiging list ang inyong makasalanan. At yung may kasalanan, yung mas may kasalanan, yun ang parusahan. O paano po ninyo i-secure ditong pamilyang ito? Mr. Chair, Senator Erwin. opo, nagre-request po yung mag-asawa ng kanilang seguridad dahil natatakot daw po sila. Ano ho bang plano ng komite na ito? Napakaganda po ng inyong itinanong. Bago ko po kasi, nung matanggap ko po itong sworn statement na ito, ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice. At doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim, Boyeng Rimulya, na pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty. Kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Correct. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung Tama. kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo mag-qualify. Ngayon, ang sabi niya, you can tell them that you can, meron silang provisional immunity na hindi naman sila basta-basta uusigin na lang. Preparation na po ito sa pag-apply nila sa ating state witness program. Ganun po yung kanyang kasiguruhan na kanyang sinabi sa akin. Kaya yun po ang aking maitutugon sa inyo ngayon. State witness o sila pamilyang Diskaya, paano po yun pag-uwi? Wala bang mga militar or kapulisan na mag-escort sa kanila dahil puro mga kongresista yung pinangalanan niya, mga buhaya, kasama yung Speaker of the House, kasama si Tambaluslos? Kasi guys, delikado no? Kasi kung ihintayin mo lang ba si Boyeng, ako sa akin oo, guilty talaga itong pamilyang Diskaya, pero sila ang mga katulong para ituro nila kung sino yung pinakahari. Ngayon, natumbok na po nila si Martin Romualdez, natumbok na rin po itong si Saldico. Alam na natin kung sino yung may utak ng mga ghost projects, yung mga bugos, yung corruption under Marcos admin. Ito, magkaibigan. Kasama itong si Bong kasi Bong, unprogram funds man, Bong. Diba, Bong, bilyones yung unprogram funds mo na hawak-hawak mo na kailangan nyo po magpaliwanag sa taong bayan bakit ang nagkontrol ng unprogram funds mo
ay kinontrol ng dalawang uplok na to, si Saldico at si Martin Romualdez? Bakit sila po ang pinagbigyan nyo ng kapangyarihan? Na ngayon ho, hindi naman po pwedeng magtulak itong si Bongbong Maninisi. Hindi eh. Kayo talaga ang managot dito dahil ikaw ang Pangulo at yung pondo, isa sa mga pondo na pinanggagalingan ay unprogrammed funds bukod doon sa insertion, congressional insertion. Para sa akin, dapat masecure itong pamilyang Diskaya. Kahit dun sa bahay nila, kailangan bantayan yan. Kung militar, dapat military papasok po eh. Kasi kung hindi po ito secure, lahat ng kanilang ikinanta magiging sayang. Kaya nga ito si Senator Bato nag-alala eh sa kaligtasan ng mag-asawa eh. Kasi hindi biro, di ba? Sinasagaan si Martin Romualdez, si Saldico. Alam naman natin yan. Oh. Tuloy oh. Senator Bato and then Senator Sherwin. Thank you, Mr. Chair. Unang-una, I would like to thank the Diskaya couple for giving everything that they know to this committee. I just would like to advise the Diskaya couple, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Sa dami na pagbaba sasakyan ninyo niya, ngayon dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa iyong security dahil sa bibigat ng mga pinagsasabi nyo dito, Correct. hindi niyo alam, kahit na yung congressman na binanggit niyo, walang interes sa buhay niyo. Merong gustong sasakay. Halimbawa, mga taga-kaliwa o mga NPA dyan, para guguluhin itong Pilipinas, aambusin kayo, tapos ituro doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya mag-ingat kayo. I advise you to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Senator Bato, hindi ba po pwede bigyan nyo po ng security yan? Dati ka naman PNP chief, i-request na lang po siguro sa militar eh. Kasi hindi man yan pwedeng magurgor kung hindi pa makumplito lahat ng kanyang sasabihin at wala pang makuha ang taong bayan sa kanya at ang Blue Ribbon Committee. Ito Martin at si Saldico, ito yung pinakamalaking isda na talagang pasok sa lambat ng Blue Ribbon Committee. At ang kumanta, si Diskaya. O yari kayo ngayon, bulilyaso. Gusto ko po ito sa susunod, ikakanta niya si Palaka. O malamang sa malamang, mangyayari yan. O magtablahan sila. Ngayon, ang resulta, bagsak na sila. Ano po sa tingin ninyo mga kabisdak? Kailangan na bang magkaroon ng hold departure order dito kay Martin Romualdez? Saldico? Kailangan na ba magpalabas ng sabina ang Blue Ribbon Committee kay Romualdez, Martin at Saldico? Dahil sa pagkatapos na isiniwalat at pagkanta ng pamilyang Diskaya, hindi biro po. Yung kanilang mga sinasabi, meron silang ledger. May listahan, may invoice. Kada kuha ng milyones sa kaban ng bayan, naka-record. Siguro, isumpi na yung record, no? Para makita ni Blue Ribbon Committee, Senador Marcolita. Isa lang nakikita ko dito mga kabisdak. Bagsak na dito si Martin Romualdez. At delikado naman ang buhay ng pamilyang Diskaya. Sana po mag-ingat kayo. Tama ka ba to kung may bulletproof na sasakyan, gamitin nyo na. Ano ang saloobin ng maraming Pilipino dito? Martin Romualdez, kailangan na bang itong kasuhan? Sabina, hold departure order? Kayo po ang makakasagot dyan, mga kabisdak. Good night po sa ating lahat. Mabuhay tayong lahat. Bisdak Pilipinas, tika. Maraming salamat po. 300,000 subscribers na po tayo and counting. Thank you so much. Sa Team Replay, maraming salamat to. At bubunuin na naman natin yung 400,000 subscribers. Maraming salamat. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Laban lang para sa bayan. Bisdak Pilipinas. God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas.
bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban, boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan, sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.